Ako si Jake. Ako si Mark. Ako si Kurt. At andito kami sa Quezon City University, San Bartolome Campus. Upang magsagawa ng panayam patungkol sa buhay ni Jose Rizal. Ano pang hinihintay natin? Tara! So, nandito po tayo sa QCU para mag-interview ng mga estudyante kung may nalaman nga ba sila sa buhay ni Rizal. At nandito po tayo para paunlakan tayo ni Mr. Bon Ryan Gamayon po. Ilang taon po tayo? 21 years old po. Anong pinagkakaabala natin, sir? Maglaro. Saan po tayo nakatira? Porisil po. Yun. Sir, bago namin tanongin, syempre bubunot ka muna dyan kasi marami kaming nakareserbang mga tanong dito. So, ayun. Pakita muna natin sa camera kung ano pong nabunot nating number. 13 po. Okay, number 13. So, ang katanungan dito, bakit nga ba nasa piso si Rizal? Pwede pa kayo ulit? Bakit po nasa piso si Rizal? I think dahil siya ang ating pambansang bayani, so deserve niyang mailagay sa pera na sigurado namang maghawak ng lahat, since mostly naman ang hawak ng mga Pilipino ay barya and piso. So, yun, sir, bunot pa tayo ng isa pa, number pa para mabigyan ka namin ng malapit na katanungan. 13 ulit. Cut. Okay lang. Sabi. 12. Okay, number 12. Karapat dapat ba si Rizal bilang pambansang bayani at bakit? Para sa akin, no, since though marami naman deserving, pero I think siya yung isa sa pinaka-qualify dahil hindi naman sukatan ng pagiging bayani ang dahas. And mas maganda kung makukuha yung revolution into peaceful way and manner, tulad ng ginawa ni Rizal na ginawa niya sa pamamagitan ng pagsusulat, unlike sa iba na ginamitan ng dahas and marami nagbuwis ang buhay. So, yun, sir. Bunot ka. Ito ng last question natin. Ano kaya yan? 7. Number 7. Bakit ipinagbawal ang mga akda ni Rizal? Pinagbawal ng mga akda ni Rizal mostly ng mga praile, since tulad ng El Filobistrismo at Noli Me Tangere, tumutulog siya sa way ng pagtuturo ng mga praile, and also tumatalakay siya sa mga panguabuso ng mga fraile sa mga Pilipino, which is hindi karapat dapat. That's why namatay yung Gumburza, dahil sa gusto nilang magkaroon ng pantay na pagtingin sa mga paring Pilipino at sa mga praile. Dun masasabi na hindi talaga fair yung mga praile pagdating sa mga Pilipino noong time na yun. Kaya nung nilabas ni Rizal yun, pinagbawal siya dahil maaaring mamulat yung mga Pilipino sa mga ginagawang panguabuso nila. Yan, maraming salamat, Sir Gamayon. So, salamat sa pag-unlock sa mga katanungan namin. Mag-iingat ka po sa iyong pag-uwi. Yun, maraming salamat po. Peace. Yun, nandito po kami sa QCU at mag-interview po kami ng mga estudyante. At nandito po tayo at papaunlakan po tayo ni Mr. Prince Alvin Arce po. So, ilang taon po tayo? 21 years old. Ano pong pinagkakaabala natin? Magbasa ng libro, tumugtog, kumanta, kasama rin ba yung mag-relapse? Pwede yun. Saan po tayo natira? Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Yun, kuya, bunot ka muna ng dyan. Tapos, kung anong bunot mong number, may question na bunot po tayo. Pakita natin doon. Ano na bunot natin. Ano kaya ito? Nangihinig ako. Ayan. Number 12? Number 12. So, ito pong ang question yan. Karapat dapat ba si Rizal bilang pambansang bayani at bakit? Sa tingin ko, opo, karapat dapat siyang maging pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa katapangan na pinamalas niya, hindi man sa pagiging radikal, kundi sa pamamagitan ng pluma at papel, at ang kanyang katalinuhan ang
isa sa mga nagsilbing katangian para sa pagiging pambansang bayani niya, at yung kanyang katapangan at yung kanyang dedikasyon at yung kanyang disiplina at integridad. Meron siyang isang salita na kahit pwede na siyang magkaroon ng marangya at masayang buhay sa ibang bansa, pinili pa rin niyang bumalik ng Pilipinas para tuparin yung tungkulin niya na pinangako niya na babalik siya ng Pilipinas at gagawa siya ng mga reforma para palayain ang ating bansa. Yun, bunot ka po, isa pa. Last to. Na number yan? Number 3. Yun, number 3. Ito ang katanungan yan. Ano sa Tagalog ang noli me tangere? Huwag mo akong salingin o huwag mo akong hawakan. Yun, tama. Last na. Grabe naman yan. Number 9. Ito ang tanong niyan. Paano nakatulong ang pagkamatay ni Rizal sa lebusyon laban sa Kastila? Yung pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, nagsilbi siya bilang isa sa mga kumbaga yung mitya ng revolusyon, dahil nakita rin ng mga Pilipino yung pagdidiwang ng mga Kastila dun sa mismong araw ng pagkamatay ni Rizal, since based sa history, habang pagkatapos siyang ibarilin through firing squad, may kasamang banda yung mga Espanyol, and nag-celebrate sila na pinagsisigawan nila na mabuhay ang Espanya kasi namatay na yung traidor, and isa yun sa mga nakapagpabugso ng damdamin ng mga Pilipino, lalo na ni Andres Bonifacio, para ipagpatuloy at lalong pagtingin yung revolusyon sa iba't ibang bahagi ng bansa na naging susi rin sa paglaya ng Pilipinas laban sa pamamahala ng mga Kastila. Yun, maraming salamat Mr. Arce. So, ayan guys. So, sa mga susunod na mga interview namin, maganda na kayo. So, paalam. Sana tama yung mga sagot. Narito po kami sa QCU at dito kami para interviewin ang isang kabataan na nagngangalang James Aldrich, James Aldred. Ilang taon? 20 years old. Anong pinagkakabala natin, sir? Maglaro lang tapos mag-aral. Saan tayo nakatira? Taga lang ako, QC, sa may Kaligayahan. Yun. So, sir, meron kami ditong mga katanungan na tungkol kay Rizal. Pero bago yun, bago namin matanong, kailangan mong bumunot ng number. Kasi meron kaming mga katanungan dito, 17. So, rumble. Siguro mga 5. Una muna, bunot ka muna, sir. Anong number yan? 7. Number 7, ito ang katanungan. Bakit ipinagbawal ang mga akda ni Rizal? Yung pinaka-reason, nung panahon ng Spaniards kasi, parang nakita nila yung mga akda ni Rizal na against sa pagko-colonize ng bansa natin. Against sa mga teachings ng mga prior. Parang tinatarget niya kasi is yung mga masasamang ginagawa ng mga praile nung kapanahunan na yun. And at the same time, nung pinatatag yung Rizal Law, ang nag-against rin doon is yung church rin. Kasi nga, may mga certain writings si Rizal doon na parang against siya doon sa mga preachings ng mga friars. Yun, tama. Next question. Grabe. Ano kayang number yan? 6. Number 6. Paano yan? Paangat ay pababa. Bakit itinuturing na pambansang bayani si Rizal? Si Rizal kasi katangi-tanging bayani na hindi siya gumamit ng dahas or any form of violence para lang matulungan yung bansa natin sa kamay ng mga Spaniards na makalaya tayo. Ginamit niya lang yung papel niya lang and yung katalinuhan niya para mabuksan yung kaalaman ng bawat taong na ganito yung ginagawa sa atin. Kailangan nating lumayo sa ganitong sistema. Okay, next question. Bunot ulit, bunot. Grabe, on fire 10. Number 10. Ito, number 10. Bakit mahalaga ang edukasyon para kay Rizal? Kasi si Rizal simula bata pa lang
lagi siyang parang wonder kid nga siya, tinatawag. Kasi bata pa lang matalino na siya. Dahil dun sa ano yung influence ng tiyuhin niya. Ayun. Para sa kanya kasi mahalaga yung edukasyon. Kasi ito yung way para makalaya tayo dun nga sa mga Spaniards eh. And para sa kanya, ano to eh, parang foundation ng bawat kabataan para umasenso sa buhay. Yun, salamat sa pa-unlock na Mr. James. So, antayin nyo, marami pang interviewin. So, maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. James. Yun, paalam. Nandito po kami sa QCU at mag-interview po tayo ng mga marangal na vendors at pinapaunlakan po tayo ni Kuya. Ano pong pangalan po natin? Giselle Ruiz, Ilang taon na po tayo? 40. Ano pong pinag-aabalan natin ngayon? Nagtitinda Saan po tayo nakatira? sa Sawayo, Bagbag. Ang una pong natin tanong, Kuya, kilala niyo po ba si Rizal? Kilala? Ano po siya? Ano pong si Rizal? Siya isang bayani. Ayun, bayani. So, ang pangalawang tanong natin, Kuya, bakit ba nasa piso si Rizal? Siya yung kumbaga siya yung kasi mahirap. Kaya po siya nasa piso kasi siya po yung kumbaga parang pagparangal na dahil siya yung pambansang bayani natin kaya siya nalagay doon. So, ang huling katanungan natin, mahalaga ba na kilalanin natin si Rizal, Kuya? Oo naman, siyempre. Dakila yan. Dakila, sabi ni Kuya. So, isa daw bayani. So, maraming salamat po Kuya sa pagpa-unlock sa amin at yun, maraming salamat guys. Yan. Bye-bye po. Yun. Bye-bye. So guys, nandito po tayo sa Sinporosa at tatanungin po natin ng isang vendor na nagngangalang, anong pong pangalan niya? Sheila, Sheila. So, ilang taon na po tayo? 37. Saan po tayo nakatira? San Forosa, Barangay Bagbag. Yun. So, ang una po nating katanungan ay kilala po ba natin si Rizal? Si Rizal ay isang bayani. Yun, tama po. So, ang pangalawa pong tanong at bakit po natin na itinuturing na pambansang bayani si Rizal? Dahil sa kanyang mga nagawa at naiambag sa bansang Pilipinas at saka sa mga Pilipino. Yun. So, last na po na tanong, bakit po nasa piso si Rizal? Ika nga, di ba piso? So, siya number 1. Yun. Yun, maraming salamat po Ate Sheila. Yun. Peace po. Yun. Salamat po. Peace, Pam. So, andito tayo para maging interview ng mga vendors at papaunlaan tayo ni Kuya. Ano pong pangalan natin? David, Ilang taon na po tayo? 20 years old. Ano pong pinag-aabalan natin? Nagbebenta nga ng Triumbar. Saan po tayo nakatira? Barangay Nagkaisang na. So Kuya, ang una pong tanong namin ay kilala mo po ba si Rizal? So. Ano po siya? Bakit po natin siyang itinuturing na bayani? Kasi sabi ng mga historian kasi siya yung pinakasikat. And siya rin yung may maraming imahe sa buong mundo, hindi lang naman sa Pilipinas. Last na tanong natin Kuya, bakit nga ba nasa piso si Rizal? Nasaan? Piso. Nasa piso. Kasi sa halagang piso maabot yung siguro buong mamamayan ng Pilipinas. Kumbaga kahit hindi man ganun ka katulad ng 1,000, hindi man ganun ka rich ng karamihan. Yung piso nakikita pa rin ng mga normal na Pilipino. Maraming pong salamat Kuya sa pagpapanlak sa aming mga katanungan yun. Tingnan tayo sa camera. Salamat po at bye-bye. So yun, nandito tayo para mag-interview ng mga professionals at pinaunlakan tayo ni Kuya para sa interview at tanungin natin kung anong pangalan po ni Kuya. Ako si SG Lim, Ronnie. Ilang taon na po tayo? 52. Saan po tayo nakatira? Pearl Drive. Pearl Drive. So, ang unang katanungan po natin ay bakit po natin itinuturing na pambansang bayani si Rizal? Kasi siya yung kauna-una lumaban sa Spanish era sa pamamagitan ng nobela. Diba?
sinulat niya yung No Limit Hungry Filibusterismo para iparamdam sa mga Kastila na dapat ang Pilipino at Kastila ay dapat pantay-pantay lang ang pagtingin. Okay? Pangalawa po nating tanong, alam mo po ba yung natin yung Republic Act RA 14525 1425 po? Wala akong masyadong idea. So ayun, ang public RA number 1425 po ay isang batas na nag-uutos sa pagtuturong ng mga akda ni Rizal, particular ang No Limit Hungry at el filibusterismo sa lahat ng paaralang publiko sa Pilipinas. So sinasabatas na kailangan aralin po natin yung mga ginawang akda po ni Rizal. So last po is ano po ang Tagalog ng No Limit Hungry kung naalala nyo po? Tagalog. Sa English kasi, touch me not yan. Opo. Huwag mo salingin. No? Yun, tama po. No Limit Hungry is, huwag mo kong salingin sa Tagalog. Sa English, yun nga, sinabi ko kanina, di ba? Ayun yun. Ayun, maraming salamat po sa panayam, kuya. Ayun. Okay. Okay na po, salamat po. May idea ako, may alam din ako, di ba? So andito kami para kumuha ng panayam sa isang professionals at maaari po naming tanungin po ang pangalan niyo. Ako si Carlo Roque. Ilang taon na po tayo? Kasama din. 51 no. Saan po tayo nakatira? Actually, taga Caloocan ako pero I stay here sa Bago Bantay, Quezon City. So sir, bago namin ikaw tanungin, syempre, meron kami mga question dito at papabunutin ka namin dyan sa aming bunutan. At surprise yan sir, kahit ano. Okay. Ito. Anong number po yan sir? 13. 13. Lucky So, number 13. So ito sir, ang unang katanungan is bakit ba nasa piso si Rizal? Alam mo, magandang tanong yan ha. Okay, sige. Ang pagkakatanda ko, nilagay si Rizal sa piso kasi yung piso yung pinaka-circulated coin. So parang kung siya yung pinaka-circulated coin, parang they wanted to emphasize na si Rizal yung pinaka sikat or gano'n, no? Something na yung among the heroes. Yun ang alam ko yun ang pagkakalam ko. Bunot po ulit tayo sir para sa pangalawang tanong po. Okay, baka mamaya may price na ako, mananalo na ako dito Sabihin ko ulit. Opo sir. Okay, sige. Number 8. Yun, number 8. Yun. Number 8. Ito po ang tanong. Paano po pinakita ni Rizal ang pagmamahal sa kanyang bayan? Well, inalay niya yung buhay niya, di ba? Actually, he gave it all. Wala siyang yung tinira sa sarili niya. Parang total sacrifice siya, parang kay Jesus Christ. Sir, last to po. Last to. So, Okay. Dapat manalo na ako dito ano pong number yan, sir? Number 4. Ito. Ito po ang katanungan. Mahalaga po bang kilalanin natin si Rizal? Yes. In fact, napapansin ko nowadays hindi na siya ganong binibigyan ng importance. Pero dapat talaga kasi lahat yung sinulat niya saka yung mga aral ni Rizal 100 years ago, pero until now valid pa rin siya, no? Valid pa rin siya sa society, yung mga problema natin. Kailangan talaga, no? Bigyan natin importance si Rizal, pati yung kanyang mga sinulat. Last one, sir. Last. Pwede pa naman tapos ito no? Nag-enjoy ako. 3. Yung number 3. Ito, sir. Alam mo ba yung RA 1425? Yan yung tanong din sa akin kanina Yung pagkakatanda ko, yan yung batas na nag-designate para maging mandatory subject yung
mga sinulat ni Rizal, tama ba? Yun yung yun ang ano ko yung naaalala ko. Hindi ko alam until now requirement pa rin siya. Pero during our time, ayun, may requirement na Rizal. Maraming salamat po sa pagpa-unlock sa aming panayam, sir. Yun, salamat po sa video. Kaway-kaway po tayo dun, sir, sa camera. So yun, At nandito ulit tayo upang kumuha ng panayam sa isang professional. So, ano po ang pangalan? Ang pangalan ko ay Maureen A. Aquino, Ano po ang edad? 43 years old, Saan po kayo nakatira? sa Quezon City. At ano po ang pinagkakabalaan niyo po ngayon? Ako ay isang freelance architect. Okay, so para po sa unang katanungan, kilala niyo po ba si Jose Rizal? Oo. Kung kilala niyo po si Jose Rizal, sa tingin niyo po, bakit po siya ang pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal ay naging bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang naging kontribusyon sa paglaban sa mga Espanyol noon. Ang kanyang naging sandata, yung kanyang katalinuhan, tsaka yung katapangan niya. Okay, para po sa huling katanungan, bakit po nasa piso si Rizal? Si Rizal ay nilagay sa piso bilang isang simbolo ng ating pagrespeto sa kanya noon dahil sa kanyang nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. So maraming salamat po sa pa-unlock ng panayam. So, bye-bye! bilang pagtatapos ng aming panayam, nagpapasalamat kami sa mga nagbigay ng opinyon at oras at naway tumatak ang buhay ni Rizal sa mga bawat Pilipino at nag-iwan kami ng kataga ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya wag natin sayangin ang oportunidad at bilang Pilipino, mahalin natin ang ating bayan. Ako nga pala si Gino Aliman, Kurt Manzano, Adrian Jake. Mark Luis Lucena. Paalam! Sa lahat ng iyong napakinggan, may napulot ka bang aral? At ikaw, gaano mo kakilala si Rizal? Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about love? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold day.